Happy New Year! Happy New Year mga kababayan! Muli pong nagbabalik si Manong Rayman para po sa isang maiksing reaksyon at talakayan. Gusto ko pong pag-usapan natin ito pong si Bato de la Rosa na alanganin po na makabalik sa Senado. Dahil nga po sa ngayon pa lang sa resulta ng mga surveys ay talagang malayo po nasa pang 12, pang 13 si Senador Bato de la Rosa. Kaya masasabi po nating alanganing makabalik sa pwesto, alanganing makabalik sa Senado itong si Senador Bato de la Rosa. Yan mga kababayan. Bago po tayo magpatuloy, kumusta na po mga kababayan? Mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao, isa pong magandang umaga, hapon sa inyong lahat. Ganun na rin sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang lugar po dito po sa mundo. Alam niyo po, itong mga Filipinos are masisipag and they are scattered around the world. Tayo po ang mga the best na workers. Talagang marami pong proud sa atin, mga kababayan, sapagkat tayo po ang the best pag pinag-uusapan po ang serbisyo. Ang serbisyo po ng Pinoy ang the best, mga kababayan. Shoutout po sa inyong lahat, mga kababayan, sa akin pong mga subscribers and followers. Marami pong salamat sa inyong panunood. Sana po'y suportahan nyo po ang aking maliit na channel. Paki-share po ang aking mga videos at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, please subscribe po sa aking channel para mapalaki po natin at malabanan po natin ang fake news and disinformation. Dahil magagaling po dito ang mga DDS sa pag-spread, sa pagpapakalat na mga peking, mga balita, mga paninira. Diyan po sila magaling. Kaya dapat po nating i-counter ang mga DDS sa mga alagad ni Digong Duterte, mga kababayan. Dahil nagsasanib puwersa po sila sa mga tao ni Kibuloy at alam nyo na, tao ng isang grupo din. Kailangan po natin i-counter. Alam ko po na mas marami pa rin ang mga matitinong Pilipino, mas marami pa rin ang mga makabayan, mga totoong Pilipino kesa po sa mga Pilipinong panatiko na wala pong paninindigan. Meron man po silang paninindigan pero naninindigan po sila sa mga masasamang elemento ng lipunan. Yan po mga kababayan. Yan, pag-usapan po natin ito pong si Bato de la Rosa. Isama na po natin dyan ang kanya mga PDP friends. Kagaya po nila Bongo, nila Philip Salvador. Ganun na rin yung kanila pong mga kasamahan, mga kababayan. Abay, itong si Senator De La Rosa, mga kababayan, ay malayo po. Sigurado pong taranta ito at siguradong alanganin. Siguradong iyak na naman itong si Senator Drama. Magaling po siya dyan, magdrama itong si Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. Malayo po siya sa survey. Tagilid, maaari po siyang mai-flash, maaari po siyang lumabas sa 12. Anyway, malayo pa naman po ang eleksyon. Meron pa po silang panahong magkampanya pero nakikita ko po na dahil po sa hearing, resulta po ng hearing sa Quadcom, kaya po tinamaan po ng husto si Senator Bato de la Rosa. Yan po mga kababayan. Yan. Kaya tagilid mga kababayan itong si Senator de la Rosa. Itong si Philip Salvador naman, hindi ko po naririnig o hindi ko po nakikita gaano yung pangalan niya. Malabo din po to si Philip Salvador, si Ipe, na mayabang at bastos magsalita. Naalala niyo po ba yung sinabi niya? Sinabi niya po sa mga against kay President Duterte, nagsalita po siya ng masama. Nag-curse po siya. Masamang tao ito, hindi karapat dapat maging senador, mga kababayan, itong si Ipe. Wala din po itong sense of responsibility, mga kababayan. Kaya
Ibagsak po natin yung mga yan, yung mga kandidatong mga yan. Si Bongo, mga kababayan, medyo mataas po siya. Quiet lang po ito si Bongo, yan po ang taktika niya. Ito po kasing si Batos, salita ng salita kaya marami pong galit sa kanya. And besides, dahil nga po sa kanyang role bilang unang PNP chief na pinaupo ni Digong sa kanyang war on drugs. Kaya po siya, dyan po siya nadali. Kaya maraming mga Pilipino ang galit sa kanya, lalo na po yung mga biktima ng EJ case, yung kanilang mga kapamilya, mga kaibigan, yan. Of course, sinisisi nila itong si Bato de la Rosa dahil siya po yung right hand ni Pangulong Digong noon. Siya po yung nag-carry out ng orders sa PNP, sa mga kapulisan. Kaya wala itong PNP chief na ito, basura po natin yan. Dapat hindi ito makabalik sa pwesto, mga kababayan. Tama lang po na hindi po natin iboboto itong si Senator Bato dahil malaki po ang kasalanan nito sa sambayanang Pilipino. Itong si Bongo naman, mga kababayan, pasimple po yan, quiet lang po siya pero dapat lang. Mga kababayan, wag po natin kalilimutan itong si Bongo, quiet but deep. Yan, mga kababayan. Pasimple lang po yan, quiet po yan. Pero malaki din ang parte niyan, malaki ang kanyang role. Siya po ang bagman ni Digong, siya po ang coordinator, siya po ang channel. Lahat po ng mga, dumadaan po sa kanya. Dumadaan lahat sa kanya kung may mga orders, pinadadaan po kay Bongo. Kaya malaki po ang role nito. Isa po ito accessory to the crime, tong si Bongo. Kaya mga kababayan ko, maaga pa naman. Sabihin na nating top 3, top 4 si Bongo ngayon. Sana po, wag po nating suportahan. Basta maka-Duterte na kandidato para senador, mga kababayan. Wag po nating suportahan, ilaglag po natin dahil ang pagboto kay Bongo, Bato, kay Willie de Villame, kay Ipe, pag binoto po natin itong mga tao na ito, ng mga taong Duterte, pati sa Tolentino, sabihin na natin, at mga kasamahan, pag binoto po natin sila, pag ibinalik po natin sila, sila po ang magiging abogado ni Sara Duterte sa Senado pagdating po ng impeachment trial. Kaya yan po ang dahilan kaya gustong-gusto po nila makabalik sa Senado dahil tutulungan po nila. Sila po ang magiging tawag nito, instrumento ni Sara Duterte para po maabsuelto siya sa Senado. Mga kababayan, sigurado pong boboto po yung mga yan pag sila po ay lumabas na senador kontra po sa impeachment and removal of Sara Duterte. Pag yan po ay lumabas yung mga grupo po na yan. Kaya please lang, mga kababayan, wag po nating iboto itong mga ito, Bongo, dahil aside from meron po siyang parte sa EJ case ni Digong, ay yun nga, sigurado boboto yan pabor kay Sara na ma-acquit para po hindi po siya matanggal sa pagka-vice presidente. Kaya mga kababayan, napakahalaga po ang inyong mga votes. Please vote wisely para po sa bayan. Sana po manindigan sa tama, mga kababayan ko. Yan. Huwag po nating iboto ang mga taong ito, mga tao ni Digong, sapagkat kung ibinilik po natin ang mga ito, sigurado pong boboto po sila pabor sa mga Duterte. Alam naman po natin na pag pinaboran mo si Sara Duterte, abay maling-mali ka dyan. Pag bumoto ka against impeachment and removal of Sara Duterte, abay mali po yung desisyon, mga kababayan. Dahil maliwanag sa mata ng taong bayan, itong ating Vice President ay nagkasala. Yan. Tayo na po ang husgado dito. Tayo na po ang judge, ang taong bayan. Maliwanag po na nagkasala si Sara Duterte sa taong bayan. Marami po siya mga ginawa, mga kababayan. Mga kabulastugan, mga, pagdekwat sa pera ng bayan, mga confidential funds. Maliwanag po yan, yung pagpasa ng pera
kay La Chica, kay Nolasco, yan. Siguro po yung pera na ship po yan. Siguro na ship po yan sa Davao. Pinasa po kay Colonel La Chica, Nolasco, at I'm just wondering kung bakit hindi po natanong o naimbestigahan tong dalawang ito. Tong dalawang kolokoy na to, si Nolasco at si La Chica, mga kababayan. Dapat talaga. Yan po yung mga heads ng security ni Sara Duterte. Dapat maimbestigahan po ang mga taong ito dahil sigurado pong alam po nila. Yan. Nako, na-dekwat po ang pera, ang confidential funds. Siguradong na-ship. Kaya, your votes, mga kababayan, mahalaga po yan. Sa susunod na pong taon, May 2025, your votes are sacred. Mga kababayan, kaya dapat paghusayan po natin ang pagpili ng mga magiging pinuno sa ating Senado. Dahil napakahalaga po ng inyong boto kung sino po yung mga magiging senador, sila po yung mga magiging huwes, sila po ang magja-judge, sila po ang boboto sa Senado pagdating po ng trial. Kaya napakahalaga, huwag niyo pong sayangin ang inyong boto, huwag po kayong makinig sa mga fake news, huwag po kayong maniwala, huwag po kayong padadala sa pambubudol ng mga DDS, pambubudol ng mga politikong maka-Duterte, huwag po kayong magpadala sa mga ayuda, paayu-ayuda dyan, mga bayad, 500 hanggang 5,000. Please lang mga kababayan, sana naman gumawa tayo ng tama para sa ating bansa. Manindigan tayo para sa tama, mga kababayan. Yan. Ibasura na po natin yung po mga kasamahan ng Duterte sa Senado. Marami po sila. Kahit po yan si Lito Lapid na Senador de Silencio, wala din po yung ginagawa. Kaya wag na po natin yung pabalikin. May involved din po ito sa Pogo. Itong si Senator Leon Guerrero, mga kababayan. Sila Amy Marcos, yung mga yan. Mga traidor din po yan sa bayan. Maka-China, maka-Duterte. Pero hindi ko po alam kung ano ba talaga ang tunay na kulay ni Manang Amy Marcos. Mga kababayan. Dahil parang namamangka po sa dalawang ilog. Kaya ano ba talaga ate? Yan po sila Tolentino, yung mga yan. Mga, sino pa? Alan Cayetano, I think hindi po yan tatakbo ngayon. Pero yung mga yan, maka-Duterte po yan. Yung pong ate niya, wag din po nating iboto. Ate niya ba yun? Or I am not really sure kung mas matanda itong si Pia Cayetano. Wag po nating iboto yan. At yung mga bilyar na yan, yung yung kapatid nilang gustong pumasok na naman, nako, wag na po nating dagdagan ng bilyar sa Senado, mga kababayan. Political dynasty ang gawain po ng mga taong ito, ang pagpapayaman. Hindi naman po talagang pagserbisyo ang kanilang goal dito, kundi ang magpayaman. Magpayaman po. Pera po ng taong bayan, yan. Diyan po sila magaling. Ang mandekwat. Ay mga kababayan, itong si Bato de la Rosa, pag natalo po ito talagang iiyak, mga kababayan. Dahil pag natalo po siya, wala na po siyang titulo, hindi na po senador, ay madali na lang po siyang madali na lang po siyang dakpin kung sino pong dadakip sa kanya, kung police o from Interpol. Yan. Dahil kung senador po siya, meron pa po siyang cover, meron pa po siyang sasandalan. Although wala po siyang immunity, but iba na po. Pag nasa Senado ka, isa kang senador, of course, meron ka pong konting cover. Yan. Pero pag hindi na po ito senador, abay, madali na lang po ito madakip ng kapulisan. Dahil po sa kanya mga kaso sa ICC. Yan. At gaya po na nasabi ko kanina, pag sila po ay nakabalik sa pwesto, abay, boboto po sila para po mapawalang sala si Sara Duterte sa impeachment case against her versus the Vice President, mga kababayan. Kaya
dapat po magsama-sama tayo, wag po nating iboto ang mga maka-Duterte na kandidatong senador para senador, mga kababayan. Ilaglag po natin sila, tanggalin po natin sa listahan. Ang iboto po natin ay yung pong mga matitinong kandidato, gaya po nila Bam Aquino, nila Sir Diangelo Sabunyog. Sino pa? Marami po sila. Kiko Pangilinan, Arlene Brosas, Lux Spirito. Naku, marami pong magagaling na kandidato, mga kababayan. Nagtataka lang ako kung bakit ang binoboto po natin ay yung pong mga walang kwentang kandidato at sila po ay nananalo. Willie Revillame, pasimple po yan, independent po yan, pero wag iboboto dahil pro Duterte po yan. Siguradong interes ni Digong na naman po ang kanyang uunahin, hindi po ang interes ng taong bayan. Itong si Willie Revillame, mga kababayan, pasimple po yan, pero yan po ay isang DDS. Kaya wag din po nating iboto yan, mga kababayan. Magsama-sama po tayo na gumawa ng tama para sa bayan. Alright, mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Isa pong magandang umaga, hapon sa inyong lahat. Happy New Year, everyone! Mag-iingat po tayo lagi.